Di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo siyang panalangin ko. At hindi mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit? Di makapaniwala sa nangyari. Paano mo naitamang tadhana nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala? May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo at hindi ka lumayo nung ako yung sumusuko at nagbago ang mundo nung ako'y pinaglaban mo. At tumigil ang mundo nung ako'y pinili mo siyang panalangin ko. Di ko at binabati ko kayo, Ying at Guy, sa araw na ito, natatanging araw para sa inyo. Sapagkat 2 araw na karaan, inyong pinagdiwang, no? Ang 25 taon ninyong pagsasama. At ngayong araw na ito ay napagdesisyon ninyo na kayo'y ikakasal na sa simbahan. At ito isang natatanging araw sapagkat ang pagparito ninyo ngayon upang
mangako sa isa't isa na inyong pag-ibig na sa loob ng 25 taon na inyo na isinabubuhay. Pero pinili ninyong gawin ito sa harap ng sambayanan at sa Diyos. Kaya yun ang pinagkaiba ng sasabi nila ng promise at saka vow. Siguro nung pinasal kayo ng 25 years ago, you exchange promises, pero hindi kayo nag-exchange ng vow. Ano ba yung kaibahan ng promise sa vow? Ang promise ay pangako ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Ang vow, yun ay pangako ng isang tao sa kanyang kapwa at sa Diyos. Anong sabi ni Kuya Guy? So, yun ang kaibahan ng promise at vow. At ngayong araw na ito, kayo'y magpapalitan ng mga vows. Makipagpalitan kayo din sa Diyos. Kaya ito isang masayang araw. Masayang araw para sa ating lahat na narito ngayon na sumasaksi sa inyong pagmamahal. Sa loob ng 25 taon, ipinakita ninyo ang pagmamahalang iyan. Actually, 40 years ago, nung kayo nagkakilala pa, mga grade school ka doon sa Ulutanga, sa island. May mga taga-Ulutanga ba namin ito ngayon? May mga Bisaya dito ba ngayon? Maayo tayo. Welcome tayo. So, doon sila nagkakilala sa Ulutanga. Hindi nga hindi nakakalam ng love story. Nagkakilala sa Ulutanga. Nagbakasyon lang ngayon si Guy. Ito nagbakasyon si Guy. Nagbakasyon si Guy. Tapos, sige, nag-curious. Sige itong bakasyon. Kaya ngayon, sige nga, nagpunta ng Manila. Dahil nagkalapit lang naman tinitihan nila sa isa't isa. Nagkagaanan na lang loob. Nagbigawan na sila. Hanggang sa sila ay nag-asawa. At nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nariyan si Isabel. At nariyan si Adrian. Nagbunga ng kanilang pagmamahalan. Pero alam niyo po, siguro ang marami sa inyo hindi nakakaalam na simula pa lamang ng kanilang pagsasama ay nariyan na talaga yung pagmamahal. Bakit? Sapagkat si Gay, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral sapagkat siya'y nabuntis. Anong ginawa ni Guy? Pag-aaralin kita. Alam niyo po yan? Hindi? Ako alam ko. Nakikas ako eh. Sabi na pag-aaralin kita. So nag-aaral sige, habang siya nag-aalaga ng kanyang mga anak, habang inaalagan si Isabel at saka si Adrian. Kaya nung 6 na taon na si Adrian, nung 6 na taon na si Adrian, nagtapos sige ng nursing. Salamat sa suporta ni Guy sa kanya. Nariyan na ang pagmamahalan. Kaya kung ako'y naghahanda, ano kayang sasabihin ko sa aking pagmimili ngayon? Wala akong masabi. Sapagkat itong dalawang ito, pinakita nila sa kanilang buhay kung paano ang tunay na umibig. At nawa tayong matuto sa kanilang ipinakita. Na sa kabila ng lahat ng mga pinagdadaanan nila sa buhay, ay kanila itong nalampasan lahat. Sapagkat nariyan sila na nagtutulungan. Nariyan sila na magkatuwang. Kahit napakaganda ng pinili nilang pagbasa ngayon na sila ay magkatuwang. Na ang babae at lalaki ay mag-asawa, magkatuwang sa lahat ng bagay. Nagtutulungan, nagsusuportahan, doon nakikita ang pagmamahalan. Wala sa pagsasabi na, I love you, sweetheart, I love you, honey, I love you, darling. Kundi nasa ito nakikitang asa. Nasa ito nakikitang mga halimbawa. At ngayon, very inspiring si Guy. Kasi sabi niya, 2 years, Father, trabaho ako ng trabaho. Pero habang ako'y tumatanda, nagbabago ang ating priority. Dahil lamang sa kanyang pagmamahal, hindi lamang kay Gil na kanyang asawa, kundi maging ng kanilang mga anak. Sabi niya, mas lalo na akong napapalapit ngayon sa Diyos. Mas lalo na ngayon pinakikita ang aking pananampalataya sapagkat nais ko
na mapuruan ang ating mga anak. Yun ang tunay na pagmamahal, ang pagpapakita ng halimbawa sa lahat. Kaya wala naman may dadagdag na sasabihin sa inyo kami. Ang sasabihin ko lang, ipagpatuloy ninyo kung ano man ang inyong nasimulan. Ang inyong simulan ay iisinuted, nag-uugat sa pag-ibig. Kung kaya't pag-ibig din ang ibubunga nito. Ano man ang itanim ay siya rin ang anihin. Kung nagsimula sa pag-ibig, magtatapos din sa pag-ibig. Kaya, ang kaligayahan na inyong nadarama ngayon ay nadarama din ng simbahan. Ang nagdadagdag sa kaligayahan ng simbahan. Sapagkat sa pamamagitan ninyo, ipinakikita ninyo na ang Diyos ay tunay ng buhay. Ang Diyos ay tunay ng nariyan. Ang Diyos ay tunay na nagmamahal. Sa inyo, nadarama namin ang pagmamahal ng Diyos. At kung titignan natin yung halimbawa ang kanilang pinakita, titignan natin ang kanilang buhay, masasabi natin na kasama nilang lagi ang Diyos. Masasabi natin na sa pamamagitan nila, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya Isabel, Adrian, naway lagi niyo makita sa inyo mga magulang ang presensya ng pagmamahal ng Diyos. Dahil kahit ano pa man ang nangyayari sa kanilang buhay, ang lahat ay ginagawa nila para lamang sa inyong pamilya, para lamang sa inyong pagmamahal. Imagine niyo si Gaino sa trabaho niya, sa mag-isang sa trabaho, at may kanyang sinipot sa kanya. Hindi ganun kadali. Pero, dahil meron ang pag-ibig, kahit ganun kahirap, nakakalaman. Kung kaya mga kapatid, lagi sana natin tandaan, ng pag-aasawa, walang perfectong pag-aasawa. Nothing is perfect in this world except God. God is the only one who is perfect. Walang perfectong pag-aasawa. Ang perfect, pero merong perfectong pagsasama. Anong perfectong pagsasama? Yung kahit na anong mangyari, kahit maligaya o malungkot, sa tagumpay o sa hirap, sa pagpabigo o sa kaligayahan, ay nagsasama pa rin kayo, nagtutulungan pa rin kayo, at nagiging katuwang pa rin ninyo ang isa't isa. Pero siyempre, huwag natin kalimutan na sa bawat galaw natin sa ating buhay ay kasama natin ang Panginoon. Ang lahat ay grasya ng Diyos. Sa inyo napiling Ebanghelyo ngayong hapon, narinig natin yung kwento kung saan yung mag-asawa ay naubusan na ng alak. Pero kahit hindi pa oras ang Panginoon, sapagkat ito'y iniling sa Kanya, ito'y Kanyang ibinigay. At sino bang sumusunod sa Diyos ay pagpapalain ng Diyos. At nawa, patuloy ang inyong pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa Kanyang buhay at mamahal at buhay at lilingkod. Nang sa gayon, ang biyaya ay patuloy pa rin tumaloy sa inyo upang ito'y hindi lamang para sa inyong mga sarili, kundi ito'y tumaloy din sa inyo para sa inyong mga anak, sa inyong mga magiging apo, sa lahat ng inyong mga nakakasalamu. At magpasalamat tayo sa Diyos ngayon sapagkat sa loob ng 25 taon, hindi niya kayo pinabayaan. Sa loob ng 25 taon, siya ay naging katuwang din ninyo sa inyong buhay. At masasabi siguro ninyo na ang Panginoon ang naging katuwang ninyo sa bawat yugto ng inyong buhay. At dahil sa Kanya, at dahil sa pagmamahalan ninyo sa isa't isa, ang lahat ay ito. Ay pinagsamang matapat sa isa't isa at gampanan ang inyong mga tungkulin bilang mag-asawa. Pinili ko ngayon na buong katapatan ng ipahayag ang inyong layunin sa isa't isa. Being applied
Ikalbas ang inyong loob ang inyong pagparito at walang pag-aalinlangan na inahandog ang inyong sarili sa isa't isa sa pag-iisang dibdib. Opo, Padre. Pakamamahalin at kararangal ba ninyo ang isa't isa bilang mag-asawa sa bawat sandali ng inyong buhay? Opo, Padre. Kayo ba ay kapwa nakahandang patuloy na palakihin bilang mabuting Kristiyano ang inyong mga anak na pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Opo, Padre. At kayong mga kaanak na nag-ingat kay pinagkakaloob po ba ninyo ang inyong pagpapala sa kanilang pag-iisang dibdib? Opo, Padre. Sige, ay sumasang-ayon na ikaw, Guy, ang maging aking asawa. Nangangako ako na magiging tapat sa iyo sa kaginhawaan at kahirapan, sa kalusugan at kahandakan. Sa pakamamahalin at kararangal kita sa bawat sandali na ako, si Guy, ay sumasang-ayon na ikaw, Ging, na maging aking asawa. Nangangako ako na magiging tapat sa iyo sa kaginhawaan o kahirapan, sa kalusugan o karamdaman. Pakamamahalin at kararangal kita sa bawat sandali ng aking buhay. Naway ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ni Sarah at ni Ruth, Elizabeth ni Santa Maria, ang Diyos na lumikha ng ating unang mga magulang sa paraiso, at nagbuklod sa kanila bilang mag-asawa, ay magpala at magmatatag sa pamamagitan ni Kristo na kitang ginawa sa harap ng sambayanang narito. Kami mang pinagbuklod ng Diyos, walang sino mang makapaghihiwalay. Mga kapatid, matapos bigkasin, ilagay at yung kanilang matapat na simpaan sa isa sa harap ng Diyos at ipahayag ang pagtanggap sa kanila ng sambayanang Kristiyano. sabay-sabay natin sabihin sa pagtanggap namin sa inyong mag-asawa, itinatangako namin ang aming pagmamahal, pagdamay at panalangin sa bagong buhay na pagsasalihan. Bilang tanda ng pagbati, bigyan natin sila ng masagabong palakpakan. Sa simula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at nalahan sa atin. Naway ang Bibliang ito, ang nasusulat na salita ng Diyos, ay maglapit, pinagingat dahil sa isa't isa, at sa salita ng Diyos, naging kaisa natin sa Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Mangyari pumunta dito sa harap ang maid of honor at blessing. Ging, isuot at pakaingatan mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katatapan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil isuot at pakaingatan mo ang singsing na ito bilang tanda ng pag-ibig at katatapan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mahangin ng bahagi ang mga aras sa isa't isa. Ibinabahagi namin ang mga aras na ito sa isa't isa bilang pangako ng aming pagpapahalaga para sa ikabubuti ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.